This is the Bitcoin dominance chart sa weekly time frame ha. Last time, 2020 transitioning to 2021. Ito po yung last bull market. Last bull market, no nag-peak yung Bitcoin dominance no December to January, tumulo tayo, ito yung alt season nagsimula. Kaya yung diba, sinasabi nyo, ito hindi, nagsimula naman talaga yung alt season. January pa lang po, January, February, March, okay, nagsisimula na yan, PundiX, meron pa kaming nilalaro WRX, Theta, yan na po, may lumilipad na po, Filecoin, may mga lumilipad na po last cycle, first quarter. Okay? Kaya ito, nag-pull back na yung Bitcoin dominance noon. And then, natuluyan siya, ito yung sinasabi nyo na May, June, July. May, June, July, ito po siya. Nandun siya sa halos bottom. Fast forward tayo, today, bumasag kasi siya dun sa resistance. Then, looks like tatargetin niya to 70%, which ito po yung nag-trigger nung alt season natin. But you have to remember, nag-trigger ito first quarter after the halving. The year after the halving. Supposedly, ang katumbas po niyan is January. January, dapat nandito ka na. Nagpo-pullback ka na dapat ngayon. Dapat nandito ka na ngayon, no? Kung same period last cycle, ha? Yung June, dapat nandito ka na. Ibig sabihin, nandito na po dapat yung chart niyan. Untog na, naka-pullback ka na rito. Yan yung alt season. But look at what Bitcoin dominance is doing. Okay, slow climb. I don't know kung kailan niya ito mararating eh. Pero my worry is kung marating niya yan and then bear market na, doon tayo patay. Baka wala tayong alt season na ultimate. Again, isang basis pa lang yung chart. You have to look for confluences. Diba? Sabi natin, lagi may confluences. Ano yung mga confluences? Isa po, sobrang dami ng altcoins compared last cycle. Okay, number 2, new retail money. Wala rin sila. If you are observant dito sa space na to, ma-observe mo naman, dito lang sa Philippines wag ka nang lumayo. Wag ka nang pumunta ng ibang bansa. Wag ka nang pumunta ng US, wag ka nang pumunta ng Europe. Dito lang sa Philippines. Napi-feel mo ba yung same environment ng crypto nung last cycle? Para dun sa mga wala po last cycle, nakaka-tune in lang ngayong cycle na to. You know, last cycle, sobrang dami naming influencer dito sa space na to. Ang daming vlogger, TikToker, kalat. Pati mainstream media, Jessica Soho, pinicture ang Axie Infinity, ang daming interview sa ANC about crypto. Putok! Kahit ako, ni-interview nila Katunying sa 2x2 yun yung environment last cycle, which is missing ngayong cycle po na to. So dito pa lang sa Pilipinas, ramdam mo na. And ako to be honest, kung titignan niyo yung mga balita, naghahanap ako ng mga malulusog na balita, mga juicy news about alts, about crypto in general abroad. Wala rin akong makita. Aside from dun lang sa mga institutions na bumibili ng Bitcoin for corporate treasury, aside from dun sa stablecoin bill, etc. Lahat po yun, okay naman, good news yun. But you know, yung news last cycle sa international market, Gucci, pumasok sa Metaverse, Adidas, pumasok, McDonald's, yung mga mainstream brand, gustong sumakay. So kung ikaw, for example, kita mo, uy, makain ako ng McDonald's Talaga, papasok na sila sa crypto, magme-metaverse na sila McDonald's, makakain ako niyan pasok na rin ako. So ikaw, wala kang kaalam sa crypto last cycle, since paborito mo naman yung Chicken McDo, pasok na nga rin ako. Kasi, total, Jessica Soho, lagi ka na rin ng capital. Ngayon, wala ito mga brands na to, puro corporate. Yan po yung mga missing pieces. Kaya, yung altcoin season, for me, even if this chart is telling us na, okay, baka mahit ni Bitcoin yan, mag-ultimate alt season tayo, yung probability is really low, not unless pag tinamaan ni Bitcoin dominance tong tuktok na to, meron ka na namang mga hype news para sa mga retailers. Kasi you don't expect institution to play altcoins, to buy your NFTs. Follow for more Tito Moves.